Hello everyone, si Kuya Roms po ito. Pakipindot na rin po ang notification bell, pati na rin po ang subscription button para una po kayo sa original kong mga istorya. Lumipas pa mga linggo. Malapit na ang appointment mo sa doktor, love. Baka malapit nang tanggalin ang benda mo. Mukhang okay na yan. Gumaling na rin kasi ang ibang mga galos ko at hindi na rin ako nakakaramdam ng kirot. Pero may kirot pa rin sa puso ko ang ginawa ni Jody. Kailan ba appointment ko sa orthopedic ko? Pwede bang wag mo na ako samahan? Kaya ko na sarili ko. Makikipagtalo pa sana si Jody sa akin pero pumayag na lamang nang mapansing matigas ang tono ng boses ko. May plano kasi ako na isabay na ang appointment ko sa isang psychiatrist. Iba na kasi ang nararamdaman ko. Pero bago pa dumating ang araw ng appointment ko sa orthopedic at sa psychiatrist ko, ay naghanap ako ng mga kasagutan sa Google. Meron nga akong nahanap at nabasa. Ayon sa isang artikulo, may mga lalaki talaga na gusto nilang makita ang kanilang asawa sa piling ng iba habang nagdodoremi. Ang dahilan, adventure, mas kasiya-siya, o nabuksan ang isipan dahil sa paulit-ulit na pag-cheat. Kung ganun nga, ay normal lang pala talaga na nangyayari ang ganito. Kumbaga, imbis na magalit sila, mas natutuwa pa nga ang mga mister na nakikita nilang dinodoreme ng iba ang misis nila. Sa kaso ko naman kasi hindi mawala sa akin ang galit dahil pakiramdam ko, nag-cheat sa akin si Jody. Pero nagustuhan ko ang nakita ko. Sa sobrang pagmamahal ko rin kay Jody, paano kaya maalis ang galit ko sa kanya, sa ginawa niya? Gawin ko rin kaya? Hanggang dumating na nga ang araw ng appointment ko sa orthopedic ko. At ayon nga sa kanya, balik daw ako after 1 week at pwede nang tanggalin o alisin ang cast sa braso ko. Sumunod naman ay sa psychiatrist ko. Sinabi ko sa kanya ang nararamdaman ko sa misis ko na makita ko ang may ibang lalaki na kadoremi. Ayon sa doktor, ay na-turn on daw ako lalo sa wife ko na makita ko siyang may ibang kasama sa kama. Nalaman ko kasi na may iba pang lalaki bukod sa akin na na-appreciate ang beauty niya, ang katawan niya at ang lahat sa kanya. Ang isa pang dahilan ay ang kapapanood ko ng mga videong pampa-good vibes, Kuya Roms. Nagkaroon ako ng S na fantasy. Normal lamang daw ito. Nangyayari daw talaga. Kailangan nga lang na mag-ingat ako dahil hindi lahat ay kagaya ng aking pag-iisip. Lalo pa nga sa lipunan natin ngayon na sobrang mapanghusga. Darating din naman daw ang time na makakalimutan ko rin daw ito. Isang buwan nang nakalipas ay nabuboard na ako sa kondo. Magaling na rin ang fracture ko sa braso at tinanggal na ng doktor ang cast. Pero hindi pa ako pwedeng bumalik sa trabaho ayon sa orthopedic ko. Hanggang may tinanong sa akin si Jody. May kinalaman ka ba dito ha, love? Tanong niya sa akin. Sa pagtataka ko, anong pinagsasabi mo ha? Ipinakita niya sa akin ang isang post sa FB. Oo nga pala, nasa kanya na ang cellphone niya na ibalik ko na. Isang lalaking wala ng buhay. Oh, ano naman kinalaman ko dyan? Hindi ko nga kilala yung tao na yan. Kasi love, si Justin to eh. Nag-aabang lang na naibok niyang MC taxi tapos bigla na lamang siyang pinagbabaril. Ano naman pakialam ko sa lokong yan? Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi akong gumawa niyan sa kanya. Aba, anong malay natin, maraming atraso yung tao na yan. So ano, concerned ka sa taong yan? Baka kung hindi ko pa kayo nahuli tuloy pa kayo at malamang nadamay ka dyan. Pinakita ko, galit ako sa kanya. Jody, kung gaganti man ako sa ginawa mo sa akin, hindi sa ganoong paraan. Hindi para kumitil ako ng buhay ng ibang tao. Ano? May balak kang gumante?
Nagsimula na naman kaming magtalo ni Jody. Hindi na talaga natahimik ang bahay magmula nang mahuli ko siya. Oo Jody, may plano kong gumanti sa ginawa mo sa akin. Mariin kong salita kay Jody. Gabi ng Biyernes ay nagchat ako kay Jeline. Namiss na daw niya ako. Kailan daw ba ako papasok? Malapit na Jel, namiss na din kita. Punta ka dito, bukas ang umaga sa kondo. Saturday naman at wala kang pasok. Imbita ko kay Jeline. Matagal bago nag-reply si Jeline. Sige Will, pauwi na rin naman ako ngayon ng QC. Puntahan kita bukas ng umaga. Ano ang gusto mong pasalubong? Okay na sa akin yung ikaw na. Sagot ko naman kay Jeline. Natapos na nga ang pagchat namin ni Jeline Kuya Roms ng gabing yon. Nakatulog na si Jody. Bago ako matulog ay muli kong naisip kung sino ang pumaslang kay Justin. Pero wala naman akong paki doon. Nakahinga ako ng maluwag dahil pakiramdam ko nakabawi ako sa ginawa niya sa aking asawa. Excited na ako na makita si Jeline bukas. Alam ko kasi na aalis si Jody para pumunta ng grocery store. Hindi magpapang-abot ang dalawa pero plano ko talaga na madatnan din niya kami ni Jeline na may ginagawang milagro din. Sa ganoong paraan ay makakaganti na rin ako. Bakit hindi ka pa natutulog ha? Salitaan ni Jody na ikinagulat ko dahil ang alam ko ay tulog na siya. Anong iniisip mo? Bakit galit to? Muli niyang salita ng makapa niya ang aking naguhumindig na si Manny. Naramdaman kong gusto ni Jody na magpadoremi sa akin, Kuya Roms. Si Jeline kasi ay iniisip ko kaya ganito katikas ngayon, si Manny. Kaya tinanggihan ko si Jody sa balak niyang gawin sa akin. Gusto ko na marami akong maipasalubong kay Jeline bukas. Gusto ko walang bawas. Tinatanggihan mo ba ako, Wilfredo? Gusto ko may mangyari sa atin ngayon. Pamimilit ni Jody sa akin. Ano, ayaw mo ba talaga? Aalis na lang ako sa unit na to. Tapos sasabihin ko sa pamilya mo na nanlalaki ako kaya naghiwalay tayo. Napapaisip ako sa sinabing yon ni Jody. Bakit tila ako pang nakokontrol niya? Alam ko namang hindi mo ako kayang patawarin, love. Pero sana, pagbigyan mo naman ako sa gusto ko. Napakahilig talaga ni Jody, kaya siguro naghanap ng iba habang wala ako. Nagtuloy-tuloy na si Jody sa ibabaw ko, Kuya Roms. Habang abala nga siya ay, mahal na mahal kita, Will. Salita niya. Sa galing nga ng ginawa ni Jody ay sabay na kaming natapos. Kinabukasan, maagang bumangon si Jody, nakapaghanda na ng almusal. 8:00 na rin ako nagising. Kumain na muna kami, nakabihis na si Jody. Handa na para umalis, papunta ng grocery store. 8:30 ng umaga ay nagpaalam na siya sa akin. Kaagad ko namang tinawagan si Jeline. Oo, paalis na. Hinihintay ko lang yung tawag mo. Sagot naman ni Jeline. Pagkatapos kong kumain ay naghanda na ako ng aking sarili. Naikikilos ko na rin naman kasi kahit papaano ang aking braso. Pati unit ay nilinis ko na rin. After 45 minutes ay may tumawag sa phone ko. Ang guard sa gate. Sir, may bisita ka daw po. Jeline ang pangalan. Sige Chip, pakyatin mo na lang dito sa unit ko. Hindi nagtagal ay kumatok na si Jeline. Kaagad ko siyang sinalubong ng halik. Dahan-dahan kong ipininid ang pinto. Hindi ko na yon nilak. Kaagad nga ay halos mag-apoy sa init namin ang unit. Simula kaagad si Jeline. Sobra nga niya akong na-miss talaga. Unang round ay sabay na kaming natapos. Kumain na muna kami. May dala-dala kasi siyang pizza. Pagtingin ko sa oras at mag-aalas-10 na. Naisip ko si Jody. Dumadating yon ng 10:00 o mga 10:15. Niyaya ko na uli si Jeline pero naligo na muna siya uli. Pinasok ko na siya.
Matagal kami ni Jeline sa loob dahil marami kaming ginawa. Habang hindi pa kami tapos, ay narinig ko ang boses ni Jody mula sa labas. Dumating na siya. Nang maramdaman niyang may kasama ako sa loob, ay dahan-dahan siyang lumapit. At dahil hindi naman nakasara ng buong pinto, ay nakita niya kami ni Jeline na noon ay patapos na. Natakot naman si Jeline kay Jody pero wala namang ginawang hindi maganda si Jody sa kanya. Nakaupo lamang si Jody. Nagmadali namang nagbihis si Jeline at nagmadali na ring umalis. Ito ba ang ganti mo sa akin? Mahinang salita ni Jody habang tumutulo ang mga luha na parang nauupos na kandila. Hindi ako sumagot sa kanya. Nagbihis na ako at sinundan ko na lang si Jeline, Kuya Roms. Naabutan ko nga siya at kinausap naman niya ako. Will, nasaktan natin ang asawa mo. Mahal na mahal ka niya. Tapusin na natin to. Salita ni Jeline na pumara na ng taxi at kaagad niyang sumakay na. Isip ko kung alam lang sana ni Jeline ang pinagdaanan ko. Bumalik na lang ako sa unit ko at nadatnan ko ngang nagbabalot ng kanyang mga damit si Jody. Nakahanda na siyang iwanan ako. Aalis na ako dito. Ahayaan na lamang kita, Will. Alam kong hindi ka na masaya sa akin. Patawarin mo ako kung pinipilit ko pang maging okay tayo. Alam ko namang hindi mo na ako mapapatawad. Salita ni Jody sa akin habang umiiyak. Alam ko kung gaano nasaktan ng gusto si Jody, Kuya Roms, sa ginawa ko. Hinayaan ko nang umalis si Jody, Kuya Roms. Pakiramdam ko parang mabigat ang buong paligid. Pakiramdam ko magiging okay ako dahil nandyan naman si Jeline. Hanggang sa makalayo na nga si Jody. Pero hati naman ang puso ko. Ang sa kabila ay gustong pigilan si Jody at sa kabilang banda ay hayaan na lamang si Jody. Diba, ito naman ang gusto ko, ang gumanti sa ginawa niya sa akin. Ang ibalik sa kanya kung gaano niya ako nasaktan. Kuya Roms, pero bakit ganun? Gusto kong pigilan si Jody sa kanyang pag-alis. Niloloko ko lang sa sarili ko. Pinaniniwala ko na okay ako. Kaya ko na wala si Jody, na hindi ako malulungkot kapag nawala si Jody. Pero tuluyan na akong bumitaw sa kanya, kuya. Hinayaan ko na lamang siya na makaalis na. Kahit magulo ang isip ko. Siguro nga ay hanggang dito na lamang kami ni Jody, Kuya Roms. Naiyak na lamang ako sa nangyayari sa buhay ko, Kuya Roms. Hindi ko na rin sinubukan pang kontakin si Jeline. Na mga oras na ito ay gulong-gulo ang aking isip. Hanggang nagkaroon na ako ng depresyon. Hanggang sa nag-resign na rin ako sa aking trabaho. Hindi na rin ako lumalabas ng unit ko kung hindi ako bibili ng aking mga pangangailangan. Hanggang isang araw bumalik si Jody sa unit. Bigla akong sumigla na makita ko siya. Pero nagpunta lamang pala siya para ihatid sa akin ang isang hindi magandang balita. Si June ang pumaslang kay Justin. Hindi ko maintindihan bakit yun ginawa ni June. Nakausap ko si June habang nasa kustodiya siya ng mga pulis. Nagawa daw niya yon dahil nakita niyang nasisira ang pagsasama natin bilang mag-asawa. Si Justin ang dahilan ng lahat. Nagulat ako sa mga narinig ko mula kay Jody. Hindi ko lubos maiisip na magawa ni June yun na kaya niyang gawin ang bagay na yon. Sa kabila ng pagiging pino at malambot niyang pananalita at kilos, ay mayroon pala siyang ganoong klase ng pag-iisip. Muli ay nagpaalam na si Jody sa akin, Kuya Roms. Magsimula ulit tayo, love. Salita ako. Natigilan naman si Jody nang marinig niya ako habang palabas na sana siya ng pinto. Alam kong mahal mo pa rin ako at ganun din ako. Hindi pa ako tapos magsalita ay lumapit na sa akin si Jody at niyakap niya ako ng mahigpit. Naramdaman ko mataas na temperatura ng kanyang katawan.
Dito ay muling nagtagpo matagal na naming kinikimkim na bugso ng tunay na pagmamahal. Lumipat kami ni Jody sa bahay namin sa Antipolo, Kuya Roms. Dito ay muli naming sinimulan ang bagong buhay. Nag-apply na lamang din ako ng trabaho sa malapit lamang na lugar, yung hindi ako ma-assign sa malayo. Nag-resign na rin si Jody sa kanyang trabaho at naghanap na rin ng mapapasukan sa malapit. Naging masaya kami ni Jody, Kuya Roms. Inalis namin ang mga pagdududa sa aming mga sarili. Ibinalik namin ang tiwala sa isa't isa. Ibang-iba na naging relasyon namin sa pagkakataong ito. Ang lahat ay pinag-uusapan na namin. Kahit anong bagay, ay positibo namin itong pinag-uusapan. Naging open-minded na kami pareho at naging daan ito para sa matiwasay naming pagsasama. Naging mature na ang bawat desisyon at ang pag-iisip namin ni Jody, Kuya Roms. Laging bukas ang aming isipan sa bawat detalye ng mga bagay. Naging daan ito para maging maayos at masaya ang aming pagsasama. Hanggang isang araw ay napansin kong may sira na ang bubong ng bahay namin. Pati ang ilang linya ng kuryente namin ay kailangan na ring palitan. Dahil na rin sa matagal na naming hindi ito tinirahan, kaya siguro nasira dahil napabayaan. Kaagad naman ako nakahanap ng mga gagawa sa online. Tamang-tama yon habang naghihintay ako ng tawag mula sa kumpanyang inaplayan ko. Umaga ng Lunes, may 3 taong dumating sa bahay. Kaagad ko naman silang nakilala. Si Stanley na isang electrician na sa tingin ko ay nasa edad 40 na. May magandang pangangatawan kahit medyo may tiyan, ay maayos ang tindig. Dati siyang OFW sa Saudi. Si Sergio at Mar ang gagawa naman sa bubong. Si Sergio ang pinaka-foreman nila, na pangit ang muka, maitim at mukhang mahilig sa alak dahil sa laki ng tiyan nito. Hindi naman siya gaano matangkad, madaldal at malakas humalakhak, parang Romy Diaz. Si Mar naman ang pinakabata sa lahat, mukhang nasa edad 23 lang. Mukhang sanay nasa trabaho mabibigat. Kahit hindi naman gaano malaki ang katawan, ay mamasal naman ito. Kaagad nga nagsimula na ang 3, ganado ang lahat na magtrabaho, Kuya Roms. Alam na alam nila ang kanilang mga gagawin. Lalo naman silang ginanahan na makita nila si Jody. Para silang nakakita ng masarap na pagkain, kuya. Lalo pa nga at pumuti na si Jody at komportable sa suot niyang sleeveless na pangitaas at maikling short lamang. Nagdagdag pa ang magandang hubog ng katawan ni Jody. Kaya lalong naglalaway ang 3. Para silang mga gutom na tigre. Natutuwa ako sa nakikita ko, pero mas gusto ko na lang pakiramdaman ang kilos ng 3. Lalo pa nga at unang araw pa lamang nilang nakita si Jody.